Ang ikaapat na pagpapatuloy sa pagbabasa sa ikalawang aklat ni Samuel. Ikalawang Samuel, Kabanata 17. Sinabi ni Ahitopel kay Absalom, "Papiliin mo ako ng 12,000 lalaki at ngayong gabi tutugisin namin si David. Aabutin ko siyang pagod at lupaypay at sa takot ng kanyang mga kasama, piyong iiwan siyang mag-isa. Siya lamang ang aking papatayin. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng tao gaya ng isang babaeng ikakasal sa naghihintay niyang mapapangasawa. Iisang tao lamang ang nais mong mamatay, kaya't ang iba ay di ko sasaktan." Nasiyahan si Absalom at ang matatanda sa Israel sa payo ni Ahitopel. Ngunit sinabi ni Absalom, "Tanungin muna natin si Kusay na arkita kung ano ang kanyang maipapayo tungkol sa bagay na ito." Pagdating ni Kusay, sinabi niya rito, "Ganito't ganito ang payo ni Ahitopel. Susundin ba natin siya? At kung hindi, ano ang masasabi mo?" Sinabi naman ni Kusay kay Absalom, "Sa ngayon, ang balak ni Ahitopel ay hindi dapat sundin. Hindi mo ba alam na ang mga tauhan ng iyong amay mga sanay na mandirigma? Mabangis silang tulad ng inahing osong na nawala ang anak. Sa talino ng iyong amay, hindi iyon matutulog na kasama ng karamihan. Malamang siya ngayoy natutulog sa isang hukay o lihim na kublian. At kung sa simula pa'y may masawi kang mga tauhan, pihong ang sinumang makabalita ay ganito ang sasabihin, nasawi ang mga tauhan ni Absalom. Matapang may pusong leon ay matatakot din, sapagkat alam ng buong Israel na bantog na mandirigma ang iyong ama at hindi umuurong sa labanan ang mga tauhan niya. Ganito ang payo ko, hintayin mo munang ang mga Israelita mula sa Dan hanggang Beersheba ay matipong lahat. Napakarami ang mga iyon. Pagkatapos, pangunahan mo sila at sa pagsalakay. Hahabulin natin ang mga kaaway saan man sila naroon. Daragsa tayo sa kanila na parang hamog na pumapatak sa lupa at wala isa man sa kanilang sambayan at mga tauhan ang matitirang buhay. Kung siya'y uurong sa isang lungsod, ating iguguho ang lungsod na iyon at itatambak sa bangin upang wala ni kapirasong bato na matira roon." Pagkarinig niyon, sinabi ni Absalom at ng buong Israel, "Mas mabuti ang payo ni Kusay na arkita kaysa payo ni Ahitopel." Gayon nga ang nangyari, sapagkat si Yahweh ang nagpasya niyon para biguin ang payo ni Ahitopel upang mapahamak si Absalom. Pagkatapos, sinabi ni Kusay sa dalawang saserdote, sina Sadok at Abiatar, ang payo ni Ahitopel kay Absalom at sa matatanda. Matapos ipagtapat ang lahat, sinabi niya, "Babalaan ninyo agad si David na huwag matutulog ngayong gabi sa may batis sa ilang. Patawirin siya sa ibayo ng Jordan bago mahuli ang lahat. Baka mapahamak siya at ang mga tao. Para walang makakita sa kanila, sina Jonathan at Ahimaas ay hindi na pumasok ng lungsod. Doon na lamang sila naghintay sa En-Rogel. Ang anumang balita para kay David ay dinadala sa kanila ng isang aliping babae. Ngunit may binatilyo palang nakakita sa kanila at ito ang nagsumbong kay Absalom. Nang malaman nila ito, umalis agad ang dalawa at nagtago sa bahurim. Lumusong sila sa balon sa loob ng bakuran ng isang taga roon. Tinakpan agad ng asawa nito ang balon at kinalatan ng trigo ang ibabaw niyon upang hindi paghinalaang may nagtatago roon. Dumating ang mga alipin ni Absalom at nagtanong sa babae, "Saan naroon sina Ahimaas at Jonathan?" Tumawid na sila sa batisan, tugon ng babae,
Ginalugad nila ang dakong iyon at nang walang makita, nagbalik na sila sa Jerusalem. Pagkaalis ng mga alipin, umahon na sa balon ang dalawa. Nagpunta agad sila kay David at ipinagtapat ang masamang binabalak ni Ahitopel. Pagkatapos sinabi nila, "Tumawid kayo agad ng ilog." Tumawid nga si David at ang buo niyang pangkat. At nang sumapit ang umaga, wala isa mang naiwan sa kabila ng Jordan. Nang malaman ni Ahitopel na hindi sinunod ang kanyang payo, umuwi agad siyang sakay ng asno. Matapos mag-iwan ng huling habilin sa mga kasambahay, siya'y nagpatiwakal. Doon siya inilibing sa pinaglilibingan sa kanyang ama. Nasa Mahanaim na si David nang tumawid sa Jordan sina Absalom at mga kasamang Israelita. Sa halip ni Joab, si Amasa ang ginawa ni Absalom na pangkalatang puno ng hukbo. Si Amasa ay anak kay Abigail ni Itra, isang lalaking Israelita. Si Abigail naman ay anak ni Nahas, kapatid ni Sarbiya na ina ni Joab. Ang mga Israelita at si Absalom ay doon nagkampo sa Galaad. Pagdating sa Mahanaim, si David ay sinalubong ni Sobi, anak niya ni Nahas na Amonitang taga-Raba. Kasama ni Sobi si Makuir, anak ni Amiel na taga-Lodebar, at si Batsilai, isang Galaadi taga-Rogelim. May dala silang mga banig, kumot, mangkok at banga. May dala rin silang trigo, sebada, harina, mga butil na sinangag, gulayin, pulot-pukyutan, keso at mga tupa. Ipinagkaloob nila ito kina David at mga kasama upang may makain sila, pagkat alam nilang ang mga ito'y pagod na pagod at nagdanas ng gutom at uhaw doon sa ilang. Ikalawang Samuel, Kabanata 18. Tinipon ni David ang lahat ng kapanig niya at pinagpangkat-pangkat. Naglagay siya ng mga pinuno sa mga pangkat na tig-1,000 at tig-100. Pinagtatlo niya ang buong hukbo. Ang unang pangkat ay pinamunuan ni Joab. Ang pangalawa ay pinamunuan ni Abisai. At ang ikatlo'y ibinigay naman kay Itay na Getio. Ipinahayag ng hari na lalabas siyang kasama ng hukbo sa pakikibaka. Ngunit tumutol ang mga tao at ang sabi, "Kung kami po'y malupig at mapilitang tumakas, ya'y walang gasinong alaga sa kaaway, kahit pa mapatay ang kalahati namin. Ngunit ang katumbas ninyo'y 10,000 kawal, kaya't doon na po kayo sa lungsod. Padala na lamang ninyo kami ng tulong. Kung ano ang inaakala ninyong makabubuti, iyon ang aking gagawin," tugon ng hari. Tumayo na lamang siya sa may pintuang pasukan habang dumaraan ang kanyang mga kawal. Ito ang utos niya kay na Joab, Abisai at Itay. "Alang-alang sa akin, huwag ninyong sasaktan si Absalom." Narinig ng buong hukbo ang utos na ibinigay ng hari sa lahat ng pinuno. Hinarap ng hukbo ni David ang mga Israelita at naglaban sila sa kagubatan ng Ephraim. Nalupig nila ang mga iyon at 20,000 kawal ang napatay ng araw na iyon. Ang labanang ito'y lumaganap at umabot hanggang sa mga kabukiran. Ng araw na iyon, marami pa ang namatay sa kagubatan kaysa namatay sa tabak. Natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mula, at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mula. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." Pagkarinig nito'y sinabi ni Joab sa lalaki, "Di yata't nakita mong nakabitin. Bakit hindi mo pa siya tinapos doon? Sana'y nakatanggap ka sa akin ng 10 pirasong pilak at isa pang sinturon." Sumagot ang lalaki,
Kahit na puhustuin pa ninyong 1,000 pirasong pilak, hindi ko masasaktan ang anak ng hari. Narinig po naming lahat ang iniutos sa inyo at kina Abisai at Itay na huwag sasaktan si Absalom. Kung siya'y pinagbuhatan ko ng kamay at namatay, malalaman po iyon ng hari at hindi kayo ang mananagot sa nangyari. Hindi na kita pag-aaksayaan ng panahon, sabi ni Joab. Pumili siya ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. 10 tauhan ni Joab ang pumaligid kay Absalom at inutas ito. Inipa ni Joab ang trumpeta at buong hukbong tumutugis sa mga Israelita ay umurong na at nagbalik. Kinuha nila ang bangkay ni Absalom. Inihulog sa isang malaking hukay sa kagubatan at tinabunan ng malaking bato. Tumakas naman at tumuwi na ang lahat ng Israelita. Noong nabubuhay pa si Absalom, nagpatayo siya ng isang bantayog sa lambak ng hari. Ginawa niya ito bilang alaala, sapagkat wala siyang anak na lalaking magdadala ng kanyang pangalan. Isinunod niya sa kanyang pangalan ang bantayog na iyon at hanggang ngayon nakikilala sa taguring bantayog ni Absalom. Sinabi ni Ahimaas na anak ni Sadok, kailangan ibalita ko agad sa hari na siya'y nailigtas na ni Yahweh sa kanyang mga kaaway. Ngunit sinabi ni Joab, huwag mong gagawin iyan sa araw na ito. Magpaibang araw ka sapagkat patay ang anak ng hari. At inutusan niya ang isang aliping kusita para ibalita kay David ang nangyari. Nagbigay galang muna ito kay Joab bago patakbong umalis. Nagsumamo kay Joab si Ahimaas. Ano man po ang mangyari, pahintulutan ninyong sundan ko ang kusita. Bakit, anak ko? Tanong ni Joab. Wala kang mapapala sa pagbabalita mo. Kahit po anong mangyari, basta't pahintulutan ninyo ako, wika niya. Kung gayon, lumakad ka, wika ni Joab. Si Ahimaas ay tumakbo at tinahak ng lambak ng Hordan at naunahan pa niya ang kusitang iyon. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog, taliba. Pagtanaw niya ay may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, kung nag-iisa, piyong may dalang mabuting balita. Samantala, ang taliba ay may nakitang isa pang lalaking tumatakbong papalapit din. Kaya tinawag niya ang bantay pinto at sinabi, tingnan mo, may isa pang tumatakbo sa hulihan. Sinabi ng hari, piyong mabuti ring balita ang dala niya. Sa anyo ng pagtakbo, wika ng taliba. Ang nauunang iyon ay si Ahimaas, na anak ni Sadok. Aba, mabuting bata iyan, wika ng hari. Siya ang magtatamo ng gantimpala dahil sa balitang dala niya. Nauna nang dumating si Ahimaas, yumukod siya sa harapan ng hari at ang wika, mabuti po ang lahat, dakila si Yahweh, ang Diyos na nagpasugo sa mga taong naghimaksik laban sa inyong kamahalan. Kumusta si Absalom? Tanong ng hari. Kamahalan, sinugo po ako ng inyong lingkod na si Joab, wika ni Ahimaas, at noon pong umalis ako, nagkakagulo sila at di ko po alam ang dahilan. Sinabi sa kanya ng hari, diyan ka muna tumayo sa isang tabi. At gayon nga ang ginawa ni Ahimaas. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, mabuting balita, inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ni Yahweh sa lahat na naging magsiklaban sa inyo. Kumusta si Absalom? Tanong ng hari. Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat na naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom. Balitang ito'y naghinagpis ang hari.
Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, Absalom, Absalom, anak ko. Bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang namatay? Ikalawang Samuel, Kabanata 19. May nagbalita kay Joab na ang hari na nanangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom. Kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Tinakpan ng hari ang kanyang muka at malakas na nanangis, Absalom, anak ko! O Absalom, anak ko! Pumasok si Joab sa silid at sinabi sa hari, sa araw na ito inilagay ninyo sa kahihiyan ng inyong mga lingkod na nagligtas sa inyong mga anak, mga asawa at aliping asawa. Namumuhay sa inyo ang inyong inibig at ang winang walang halaga ay ang nagmamalasakit sa inyo. Kaming inyong mga pinuno at mga kawal ay hindi na ninyo inintindi. Matamis pa yata sa inyo ang kabi ay masawing lahat, basta't buhay lamang si Absalom. Kaya lumakad kayo ngayon din at harapin ninyo ang inyong mga tauhan at kilanlin ang kanilang pagkapaglingkod. Kung hindi, isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh, sa gabi ring ito'y wala isa mang kawal na mananatili sa inyo. Kung magkagayon, iyan ang pinakamalaking kapahamakan na maaaring maranasan ninyo. Dahil dito, tumayo ang hari at naupo sa may pintuan ng lungsod. Nang malaman nito ng mga kawal, sila'y nagsilapit sa kanya. Samantala, nagkawatak-watak ang mga Israelita at nag-uwian sa kanika nila. At ganito ang naging usapan sa buong lupain. Iniligtas tayo ni Haring David sa lahat nating kaaway at pinalaya sa mga Pilisteo. Ngunit dahil kay Absalom, napilitan siyang umalis. Kinilala nating hari si Absalom, ngunit siya'y napatay sa labanan. Bakit hindi pa natin pabalikin ang dati nating hari? Ang usapan ito'y kumalat sa buong Israel at tumabot sa pandinig ni David. Kaya't sinugo niya ang mga saserdote Sadok at Abiatar upang sabihin sa mga matatanda sa Juda, bakit wala pa kayong ginagawang hakbang upang magbalik ang hari sa palasyo? Kayo'y mga tunay na laman at dugo ko. Bakit nauhuli pa kayo sa pag-aangad na ako'y mapabalik doon? At ipinasabi naman niya kay Amasa, ikaw ay tunay kong laman at dugo. Ikaw ngayon ang inihirang kong pinuno ng hukbo sa halip ni Joab. Tinanggap ng buong galak sa Juda ang balitang ito, kaya't ipinakaon nila si Haring David at lahat ng mga kasama niya. Pumunta sina Haring David at mga kasama sa ilog Jordan. Nagtipon naman ang mga taga-Juda sa Gilgal upang salubungin siya at samahan sa pagtawid sa ilog. Isa sa sumulubong kay David ay si Simei, anak ni Gera na taga-Bahurim. Ang taong ito ay Benaminita at nagdudumaling sumama rin sa mga taga-Juda. Kasama niya ang may 1,000 tao na buhat din sa Benjamin. Nagdudumali ring bumaba sa Jordan si Siba, ang alipin ng sambahayan ni Saul. Kasama ang kanyang 15 anak na lalaki at 20 alipin. Nagsiliban sila sa kabila ng ilog upang tulungan sa pagtawid ang sambahayan at gawing anumang iutos niya. Nang tatawid na lamang sila sa Jordan, nagpatira pa sa harapan ng hari si Simei. Sinabi niya, sana'y limutin na ng inyong kamahalan ang kasamaang ginawa ko sa inyo nang kayo'y umaalis sa Jerusalem. Patawarin na po ninyo ako sa lahat ng ito. Kinikilala ko pong nagkasala ako sa inyo ng labis. Kaya po naman, nangunguna ako sa mga liping tagailaga upang sulmalubong sa inyong kamahalan. Tumutot si Abisai at ang sabi,
Di ba dapat ipapatay ang taong ito sapagkat sinumpa niya ang haring pinili ni Yahweh? Nagsalita ang hari. Sino bang humihingi ng payo ninyo, mga anak ni Serbia? Bakit ninyo ako pinangungunahan? Ako ngayon ang hari ng buong Israel, at isinusumpa ko, walang sino mang mamamatay sa Israel ngayon. Pagkatapos sinabi ng hari kay Simei, nangangako akong hindi ka mamamatay. Si Mephiboset na apo ni Saul ay sumalubong din sa hari. Mula nang umalis ito hanggang sa magbalik sa matagumpay, hindi nagsapin sa paa si Mephiboset, ni nag-ayos ng balbas o nagbihis ng kanyang damit. Na magkita sila, sinabi ng hari, bakit hindi ka sumama sa akin, Mephiboset? Mahal na hari, wika niya. Alam po ninyong ako'y pilay. Kaya handa ko po sa aking katulong ang sasakyan kong asno upang sumama sa inyo. Ngunit hindi niya ako sinunod. Sa halip ay nagpunta siya sa inyo at siniraan ako. Kayo po ay makatarungan, kaya gawin po ninyo sa akin ang nararapat. Ang buong sambayan ng aking ama, ako at ang lahat sa amin ay maaari ninyong ipapatay. Ngunit sa halip, binigyan pa ninyo ang inyong alipin ng lugar sa inyong hapag. Wala na po akong mairereklamo sa inyong kamahalan. Tumugon ng hari, maliwanag na sa akin ang lahat, Mephiboset. Ang pasya ko'y maghahati kayo ni Silba sa kabuhayan ni Saul. Ngunit sinabi ni Mephiboset, hayaan na po ninyo sa kanyang lahat, yamang kayo'y matagumpay na nakabalik. May isang tagagalad na bumaba mula sa Regulim at naghatid din sa hari hanggang Hordan. Ito'y si Barzillai. Siya'y 80 taon na at napakalaki ang naitulong sa hari noong ito'y nasa Mahanaim pa. Siya'y isa sa kinikilalang mayaman doon, kaya siya ang nagpapakain sa hari. Bago tumawid ang hari ay sinabi nito, mabuti pa'y sumama ka sa amin sa Jerusalem. Doon ka na tumira sa palasyo at ako ang bahala sa iyo. Sumagot si Barzillai, ang iyong lingkod ay matanda na at hindi ko na kayang sumama sa Jerusalem. 80 taon na ako at wala ng panlasa sa mga kalayawan. Hindi ko na malalasap ang sarap ng pagkain at inumin. Wala nang pang-akit sa akin pati malalambing na awitin. Magiging pasanin lamang ako sa inyong kamahalan. Ihahatid ko na lamang kayo hanggang sa makatawid ng Hordan. Hindi na naman ninyo dapat gantimpalaan ako ng ganito. Bayanan ninyo akong magbalik at doon ko na hihintayin ang mga huling araw ko sa tabi ng puntod ng aking ama at ina. Narito ang lingkod ninyong si Kamaam. Siya ang isama ninyo, ang katulong kong ito, at kayo na ang bahala sa kanya. Sumagot ang hari, o isasama, at lahat ng gusto mong ikabubuti niya ay gagawin ko. Tungkol naman sa iyo, gagawin ko rin ang lahat ng gusto mo. Tumawid sa Hordan ang lahat. Bago tumawid ang hari, hinagkan muna niya at binasbasan si Barzillai, saka umuwi ito. Nagtuloy sa Gilgal ang hari, kasama si Kamaam. Kasama rin nila ang lahat ng taga-Huda at kalahati ng mga taga-Israel. Pagdating doon, sama-samang lumapit kay David ang mga Israelita. Wika nila, bakit po kami inunahan ng mga kapatid naming taga-Huda sa pagsundo sa inyo at sa inyong mga tauhan at sambahayan mula sa kabila ng Hordan? Sumagot ang mga taga-Juda, ginawa namin iyon sapagkat ang hari ay malapit naming kamag-anak. Bakit iyon isasama ng inyong loob? Hindi naman kami pakain ng hari, hindi rin kami inupahan. Sumagot ang mga taga-Israel, 10 ibayo ang karapatan namin kay Haring David. Kung siya may kamag-anak ninyo, napakahamak naman yata ang pagtingin ninyo sa amin. Nakalimutan yata ninyo na una kaming nakaisip na ibalik ang hari. Ngunit mas mahayap ang pangungusap na binitawan ng taga-Juda. Ikalawang Samuel, Kabanata 20.
Sa mga taga-Israel na pumunta sa Gilgal, may isang taong walang dangal na ang pangalay Seba. Siya ay anak ni Bikri, mula sa lipi ni Benjamin. Hinipan niya ang trumpeta at sumigaw, "Tayo na mga kapatid, iwan natin ang David na iyan. Anong mapapala natin dyan sa anak ni Jesse? Umuwi na tayong lahat sa Israel." At iniwan nga si David ng mga taga-Israel at sumama kay Seba. Ngunit nanatili ang mga taga-Juda, at buwat sa Hordan ay natid nila si David hanggang Jerusalem. Pagdating doon, ipinakuha ni David ang 10 aliping asawa na iniwan niya upang mamahala sa palasyo. Ipinadala niya sa isang tahanan at doon pinatira at pinabantayan. Pinadadala niya ang lahat ng kailangan, ngunit hindi na niya sila sinipingan. Kaya't nanatili silang parang mga balo habang buhay. Tinawag ng hari si Amasa at sinabi, "Tipunin mo ang mga kalalakihan ng Huda at dalhin mo sila rito sa loob ng 3 araw." Sinikap ni Amasang sundin ang utos ng hari, ngunit hindi niya na iharap dito ang mga kalalakihan ng Juda sa loob ng taning ng panahon. Dahil dito tinawag ni David si Abisai, sinabi niya, "Mas malaki ang gagawin ni Seba kaysa ginawa ni Absalom. Isama mo ang aking mga tauhan at sundan mo siya. Baka siya nakatago sa isang nakukutaang lungsod at makatakas pa sa atin." Sumama nga kay Abisai si Joab at ang mga tauhan niya, ang mga Peliteo at Kereteo, upang tugisin si Seba. Pagsapit nila sa may malaking bato sa Gabaon, sinalubong sila ni Amasa. Suot noon ni Joab ang kanyang kasuotang pandigma, at may dala siyang espada na nakakabit sa kanyang sinturon. Lumapit siya kay Amasa na taglay ang maitim na balak. Sinabi niya, "Kumusta ka, kapatid ko?" Sabay hawak sa balbas ni Amasa upang ito'y hagkan. Hindi napansin ni Amasa ang espadang hawak ni Joab sa kabilang kamay, kaya't nasaksak siya nito nang walang kamalay-malay. Lumuwa sa lupa ang bituka niya at nautas na siya sa saksak na yaon. Ang magkapatid ni na Joab at Abisai ay nagpatuloy ng kanilang pagtugis kay Seba. Isang tauhan ni Joab ang tumayo sa bangkay ni Amasa at sumigaw. Ang lahat ng kapanig ni Joab ni David ay sumunod kay Joab. Nakabulagta sa gitna ng lansangan ang bangkay ni Amasa, naliligo sa sariling dugo. Kaya lahat na makakita rito ay napapahinto. Nang mapuna ito ng isang tauhan ni Joab, inila niya ang bangkay at inilayo sa daan, saka tinakpan ng damit. Nang maalis ang bangkay sa gitna ng daan, lahat ay sumunod kay Joab upang tugisin si Seba. Pinuntahan ni Seba ang lahat ng lipi ng Israel hanggang sa sumapit siya sa Abel Bet Maaka. Lahat ng angkan ni Bikri ay nagkaisang sumunod sa kanya na pumasok sa lungsod. Nalaman iyon ng mga tauhan ni Joab, kaya't kinubkob nila ang lungsod. Kumuha sila ng mataas na bateryang lupa at mula rooy sinumulang wasakin ang muog ng lungsod. Ngunit isang matalinong babae ang nangas tumayo sa isang mataas na lugar sa muog at mula doon ay nanawagan, Makinig kayo. Sabihin ninyo kay Joab na lumapit at ako'y makikipag-usap sa kanya." Lapit ni Joab, siya'y tinanong ng babae, "Kayo po ba si Joab?" "Ako nga," tugon nito. "Pakinggan ninyo ang aking sasabihin," wika ng babae. "Sigit nakikinig ako," wika naman ni Joab. Noon pong una, anang babae, mayroon pong kasabihang, "Magtanong ka sa Abel at lutas na ang iyong suliranin." Sa buong Israel, ang lungsod pong ito ay maituturing na pinakatahimik at tapat. Siya'y tulad ng isang mapag-arugang ina ng Israel. "Wawasakin ba ninyo ang lungsod na ito ni Yahweh?" "Hindi ko gagawin iyan," wika ni Joab. "Hindi namin hangad na wasakin ang inyong lungsod. Ang hanap namin ay isang lalaking nangas maghimagsik laban kay Haring David. Ang pangalan niya ay Seba,
anak ni Bikri, taga-kaburulan ng Ephraim. Isukon ninyo siya at iiwan namin ang lungsod. Sinabi ng babae, kung gayon, ihahagis namin sa iyo ang kanyang ulo mula sa muog. Pumasok siya sa kabahayanan at palibas ay matalino, napasang-ayon niya ang buong bayan sa kanyang binabalak. Pinugutan nila si Seba at inihagis ang ulo nito kay Joab. Hinipa naman nito ang trumpeta at ang buong hukboy naghiwa-hiwalay at umuwi na ang mga kawal. Si Joab na may bumalik sa Jerusalem at nagpunta sa hari. Si Joab ang namumuno sa buong hukbo ng Israel. Si Benaya namang anak ni Joiada ang pinuno ng mga bantay na Kereteo at Peleteo. Si Adoram naman ang pinamahala sa lahat ng pagawaing bayan. Si Josaphat anak ni Ahilud ang taga-ingat ng mga kasulatan at si Seba naman ang kalihim ng hari. Sina Sadok at Abiatar ang itinagang mga saserdote at si Ira na taga-Jair ang saserdoteng kasama-sama ni David. Ikalawang Samuel, Kabanata 21. Sa panahon ng paghahari ni David, 3 taong sunod-sunod na nagkaroon ng taggutom, kaya't sumangguni siya kay Yahweh. Ito ang tugon sa kanya, maraming buhay na inutang ni Saul at ang kanyang sambahayan, sapagkat ipinapatay niya ang mga taga-Gabaoy nita. Ang mga Gabaoy nita ay hindi buwat sa lipin ng Israel. Sila'y mga labi ng mga Amoreo na pinangakuang ililigtas ng mga Israelita. Ngulit sila'y sinikap lipulin ni Saul dahil sa pagmamalasakit nito sa mga taga-Israel at Juda. Ipinatawag ni David ang mga Gabawanita at tinanong, ano ang may paglilingkod ko sa inyo upang mapagbayaran ng kasalanan sa inyo ng aming bayan, at nang sa gayon ay mapawi ang inyong galit at idalangin kami sa napagpalain ni Yahweh? Sumagot sila, sama ng loob namin kay Saul at kanyang sambahayan ay di kayang tumbasan ng ginto at pilak. Ngunit wala kaming karapatang pumatay ng sinuman sa Israel. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin para sa inyo? Tanong ni David. Sumagot sila, pinagtangkaan po ni Saul na lipulin kami ng lubusan sa Israel. Kaya ibigay ninyo sa amin ang 7 anak na lalaki ng taong iyon at dadalhin namin sila sa Gaba at papatayin namin sa harapan ni Yahweh. O ibibigay ko sila sa inyo, tugon ni David. Ngunit dahil sa sumpa ang ginawa ni na David at Jonathan, iniligtas niya si Mephiboset, ang apo ni Saul kay Jonathan. Ang ibinigay ng hari ay sina Amoni at isang Mephiboset din ang pangalan. Mga anak ni Saul kay Rispa na anak ni Aya, at ang 5 anak ni Adriel kay Merab. Si Merab ay anak ni Saul at si Adriel na may anak ni Barzillai na taga Meholat. Ibinigay ni David sa mga Gabawanita ang 7 ito, at sila'y sama-samang pinatay sa bundok sa harapan ni Yahweh. Nangyari ito na nagsisimulang anihin ang sebada. Sa buong panahon ng anihan hanggang dumating ang tag-ulan, si Rispa ay di na umalis sa kinaroroonan ng mga bangkay. Gumawa siya ng isang habong na asako sa ibabaw ng isang malaking bato at binantayan ng mga bangkay upang di makain ng mga ibon at may ilap na hayop. Nang mabalita nito ni David, ipinakuha niya ang labi ni Saul at ni Jonathan sa mga pinuno ng Jabes Galaad. Ninakaw ng mga ito ang bangkay ni na Saul at Jonathan sa Betsan na ibinitin doon ng mga Pilisteo nung araw na sila'y mapatay sa Gilboa. Ipinakuha nga labi ni na Saul at Jonathan at sinama sa mga labi ng 7 pinatay sa bundok. Pagkatapos dinala nila ito sa libingan ng kanyang amang si Sis, sa lupain ni Benamin sa Sela. Ang lahat ng iniutos ng hari ay natupad at mula noon, dininig ni Yahweh ang kanilang dalangin para sa bansa. Dumating ang araw na nagdigmaan uli ang mga Pilisteo at mga Israelita. Sa labanang ito, pinangunahan ni David ang kanyang mga kawal, ngunit siya'y nanghina. Gayak siyang papatayin ni Esbibenob, isang higanting mula
sa labi ng mga Rapaim. Ang ulo ng kanyang sibat ay may 3.5 kilo ang bigat, at may dala pa siyang isang bagong espada. Ngunit tinulungan ni Abisai na anak ni Sarbia si David, at pinatay ang higanting Pilisteo. Mula noong pinasumpa nila si David na hindi na siya muling sasama sa pakikibaka sa pangamba nilang maglaho ang tanglaw ng Israel. Hindi nagtagal at naglaban na naman ang mga Israelita at ang mga Pilisteo. Ito'y nangyari naman sa Gob at doon napatay si Sibekay na Husatita Sisap, isa ring higanting mula sa lipi ng mga Rapaim. Sa isa pang labanan sa Gob laban sa mga Pilisteo, napatay naman ni Elhanan, anak ni Jair na taga Bethlehem, si Goliath na Geteo. Ang hawakan ng sibat nito'y sinlaki ng tahilan ng Habian. Sa isa namang labanan sa Gat, may sumipot doong isang higante na 24 ang daliri, 6 bawat paa at kamay. Ito'y buwat din sa Rapa at naghamon sa mga Israelita. Napatay naman ito ni Jonathan na pamangkin ni David sa kanyang kapatid na si Simea. Ang lahat ng higanting ipi ng mga Rapaim ay nasawi sa mga kamay ng mga tauhan ni David. Ikalawang Samuel, Kabanata 22. Ito ang inawit ni David bilang pagpupuri kay Yahweh dahil sa siya'y iniligtas nito sa kapangyarihan ni Saul at ng kanyang mga kaaway. Si Yahweh ang batong kublihan, matatag na muog na aking sanggalang. Siya ang muog kong pinangangalungan. Sa kanyang piling ay may kaligtasan. Siya ay aking baluting matibay. Sa mga marahas ay siya kong sanggalang. Kay Yahweh lagi akong tumatawag. Laban sa kaaway ako'y maliligtas. Purihin si Yahweh sa lahat ng oras. Kay dalas manganib nitong aking buhay, binabaka ako niyong kasamaan. Nabingit na ako sa aking libingan sa mga patibong nitong kamatayan. Sa kagipitan ko ako'y tumawag, ang Diyos na si Yahweh aking hinanap. Mula sa templo niya ay kanyang dininig ang aking pagsamo at mga paghikbik. Nayanig ang lupa nang siya'y magalit, at nauga pati sandigan ng langit. Nagbuga ng usok yung kanyang ilong, at mula sa bibig lumabas ang apoy. Hinawi ang langit, nanaog sa lupa, maitim na ulap ang tumutungang pababa. Sakay ng kerubin mabilis tumipad. Sa bilis ng hangin siya ay naglayag. Nagtago sa likod ng lambong ng dilim, makapal na ulap na maitim. At magmula roon gumuhit ang kidlat, at sa harap niya ay biglang nagliwanag. Magmula sa langit si Yahweh ay sumigaw. Narinig ang tinig ng kataas-taasan. Ang mga palaso niyang mga kidlat ng pakawalan niya ay nagsasalabat. Sa sigaw ni Yahweh sa mga kaaway, sa apoy ng galit niyang naglalantang, ang tubig sa dagat ay halos maparang. Pundasyon ng mundo na manday lumilitaw. Wala sa ilalim ng tubig ng dagat, inihaon ako't kanyang iniligtas. Iniligtas ako sa mga kaaway na di ko makayang mag-isang labanan. Sa kagipitan ko ako'y sinalakay. Subalit si Yahweh yaong nagsanggalang. Ako'y iniligtas mula sa panganib, sabag sa akin ako ay sinagip. Ako'y pinagpalat ginantimpalaan, dahilan sa aking matuwid na buhay, pagkat ang tuntunin ni Yahweh ay sinunod. Di ako sumin ng Diyos. Aking tinalima yaong kautusan, sinunod kong lahat sa buo kong buhay. Nalalaman niyang ako'y walang sala, sa gawang masamay lumayo tuwina. Ako'y pinagpalat ginantimpalaan, dahilan sa aking matuwid na buhay. Sa nangagtatapat, ikaw rin ay tapat. Sa mga matuwid kang ganap. Sa pusong malinis, bukas ka at tapat. Ngunit sa balakyot, hatol mo'y marahas. Nililigtas mo yaong mga aba, ngunit yaong ambog ay ibinababa. Ikaw po, O Yahweh, ang tanglaw sa akin. Tanging patnubay ko sa daang madilim. Kung ikaw, O Diyos ko,
ang aking kasama, anuman ang hirap ay nasasalunga. Sa paraan ng Diyos walang maipipintas. Pangako ni Yahweh, pangakong tapat. Sa napakakukupkup, siya ay kalasag. Maliban kay Yahweh, may Diyos bang iba? Ang tunay na kuta, hindi bagat siya. Ang Diyos ang aking muog na kanlungan, ang nangangalaga sa aking daranan. Paako'y pinatatatag tulad ng sausa. Sa kabundukan may hindi nababakla. Sinanay niya ako sa pakikibaka. Matigas mang busog kaya akong mahila. Ako'y iniligtas ng kanyang kalinga at sa tulong niya ako'y dumakila. Binigyan mo ako ng pagtataguan kaya di matuptop ng mga kaaway. Mga kaaway ko ay aking tinugis hanggang sa malipol. Di ako nagbalik. Inutos ko sila at pinagsasaksak at sa paanan ko sila ay bumagsak. Pinalakas mo ko para sa labanan, kaya't nagsisuko ang aking mga kaaway. Mga kaaway ko iyong itinaboy, ang muwi sa akin pawang nangalipol. Hanap ay saklolo walang masumpungan, di pansin ni Yahweh tumawag man. Tinapakong ko sila hanggang sa madurog. Pinulbos ko silang parang alikabok sa mga lansangan, putik ang inabot. Sa naghihimagsik ako'y iniligtas sa maraming bansay na mahalang ganap, at marami pang ibang sumukot na biyag, nangayupapa ang mga dayuhan. Kung narinig ako, sila'y gumagalang. Sa laki ng takot ay naglalabasan, sa kanilang kutang pinagtataguan. Nabubuhay ang Diyos, kuta kong matibay. Purihin si Yahweh, aking kaligtasan. Nililupig niya ang aking kalaban, at ipinasusuko sa aking paanan. Iniligtas ako sa aking kaaway. Ako'y inilayo sa sumasalakay. Sa taong marahas ipinagsasanggalang. Sa lahat ng bansa kita'y pupurihin. Ang karangalan mo'y aking aawitin. Pinagkalaobang magtagumpay lagi. Ang abang lingkod mong hinirang na hari. Di mo binayaan ang iyong pinili, na si Haring David at ang kanyang lahi. Ikalawang Samuel, Kabanata 23. Narito ang mga huling pangungusap ni David. Tunay na pangungusap ni David na anak ni Jesse. Salita ng lalaking pinadakila ng kataas-taasang Diyos, ang prinsiping hirang ng Diyos ni Jacob, ang naging matamis na tinig ng Israel. Nangungusap sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh. Ang salita niya ay nasa aking mga labi. Ito ang salita ng Diyos ng Israel. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang haring namamahalang may katarungan at namumunong may pagkatakot sa Diyos ay tulad ng araw sa pagbukang liwayway, parang araw na sumisikat kung umagang walang ulap, at nagpapakislap sa daon ng damo pagkalipas ng ulan. Gayon pagpapalain ng Diyos ang aking sambahayan, dahil sa aming tipan na panghabang panahon, kasunduang mananatili magpakailanman. Siya ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Ano pa ang dapat kong hangarin? Ngunit ang mga walang takot sa Diyos ay matutulad sa mga tinik na itinatapon. Walang mangas dumampot sa kanila. At upang sila'y tipunin, kailangan ang kasangkapang bakal. Pag natipon, sila'y tutupukin. Narito ang mga bayaning kasama ni David. Ang unay si Joseph Basebet na taga-Tagikemon. Siya ang pinuno ng ang tatlo. Sa isang labanan, nakapatay siya ng 800 kalaban sa pamamagitan ng kanyang sibat. Ang pangalaway si Eleazar na anak ni Dodo, mula sa lahi ni Ahohi. Siya ang kasama ni David sa Pasdamnin nang sila'y lusubin ng mga Pilisteo. Napipilan ang mga Israelita at nagsiurong. Liban kay Eleazar, hinarap niyang mag-isa ang mga Pilisteo hanggang sa manigas ang kanyang kamay sa paghawak sa espada. Pinagtagumpay siya ni Yahweh ng araw na iyon. Nang tapos na ang labanan, saka pa lamang bumalik ang kanyang mga kasamang kawal para samsama ng mga kaaway na napatay niya. Ang pangatlo ay si Sama na anak ni Age.
isang taga-arar. Sa Lehi ay may isang bukid na may tanim na gisantes. Dumating ang mga Pilisteo at doon nagtipon. Natakot ang mga taga roon at sila'y tumakas. Ngunit dumating si Sama at tumayo sa gitna ng bukid upang ipagsanggalang ito. Napatay niya mga Pilisteo sa tulong ni Yahweh. Pagsisimula ng anyan sa 30 matatapang na lalaki ang nagpunta kay David sa yungib ng Abdullam. Nakaimpil naman noon ang isang pangkat ng mga Pilisteo sa lambak ng Repaim. Nang panahong yaon si David ay nagkukubli sa isang kuta samantalang nakaimpil sa Bethlehem ang mga kawal ng Pilisteo. Dala ng matinding pananabik, nabigkas ni David ang ganito. Sana'y makainom ako ng tubig buhat sa balon sa may pagpasok ng Bethlehem. Pagkarinig ng 3 matatapang na lalaki, na nga silang lumusot sa mga bantay sa Pilisteo at kumuha ng tubig sa balong nabanggit. Dinala nila ito kay David ngunit hindi siya uminom. Sa halip, ang tubig ay binuhos niya sa lupa bilang handog kay Yahweh. Sinabi niya, hindi ko mainom ang tubig na pinamuhunan na ng buhay. Minsan pang nakilala ang tapang ng 3 bayani sa ginawa nilang iyon. Ang puno ng pangkat na binubuo ng 30 ay si Abisai, kapatid ni Joab na anak naman ni Sarbia. Talagang kinikilala siya ng mga ito sapagkat minsan pinuksa niya sa pamamagitan ng sibat at 300 kaaway. Ito ang dahilan kaya ginawa niyang pinuno ng pangkat. Ngunit bagaman kinikilala, alangan pa siya sa 3 matatapang. Si Binaya na anak ni Joiada ang taga-Kabsel ay naging bayani sa maraming pakikipaglaban. Siya ang pumatay sa 2 lalaki na ipinagmamalaki ng Moab. Minsan ng panahong madulas ang lupa dahil sa yelo, lumusong siya sa balon at pinatay ang isang leon na naroon. Siya rin ang pumatay sa isang higanteng Ehipsyo, bagaman ang sandata niya isa lamang batuta. Naagaw niya ang sibat ng Ehipsyo at iyon na ang ipinatay rito. Iyan ang kasaysayan ng bantog na si Benaya, ang labis na hinangaan at kaanib ng 30. Sa pangkat na ito, siya ay talagang kinikilala, ngunit hindi pa rin siya maipaparis sa ang 3. Dahil sa kanyang tapang, ginawa siyang sariling bantay ni David sa kanyang palasyo. Ito ang bumubuo ng pangkat ng 30. Si Asael na kapatid ni Joab, si Elhanan na anak ni Dodo na taga Bethlehem, si Sama na isang Herodita, si Elika na Herodita rin, si Heles na isang Peleteo, si Ira na anak ni Ekis na taga Tekoa, si Abieser na taga Anatot, si Mebunai na taga Hehusa, si Salmon na taga Aho, si Maharai na taga Netopa, si Heled na anak ni Baana, taga Netopa rin, si Itay anak ni Kiribay na taga Gabaa sa lupain ng Benamin, si Benaya na taga Piraton, si Hiday na buhat sa mabanging dako ng Gaas, si Abi Albon na taga Araba, si Asmabet na taga Bahurim, si Eliaba na taga sa Albon, si Jase na taga Gimso, si Jonathan anak ni Sama, taga-Arar, si Ayam anak ni Sarar, taga-Arar din, si Elipelet anak ni Ahasbay, taga-Maaka, si Eliam na anak ni Ahitopel na taga-Gilo, si Esrai na taga-Carmelo, si Parai na taga-Arab, si Igal na anak ni Natan, taga-Soba, si Bani na mula sa Gad, si Selet na taga-Amon, si Naharai na taga-Beerot, tagapagdala ng baluti ni Joab na anak ni Sarbia, si Naira at Jareb na taga-Jatir, at si Urias na Heteo, 37 lahat. Ikalawang Samuel, Kabanata 24. Dumating ang panahong nagalit na muli sa Israel si Yahweh. Ginamit niya si David upang sila'y parusahan. Wika niya, itala mo ang lahat ng mga Israelita at taga-Juda,
Kaya't inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba, at dalhin ninyo agad sa akin. Sumagot si Joab, sana'y loobin ni Yahweh na paramihin ng 100 ibayo ang mamamayan, at sana'y makita ninyo ang katuparan nito. Bakit pa naman ninyo na naising itala pa ang mga mamamayan? Ngunit iginiit ni David ang kanyang utos, kaya't lumakad sila upang iyo'y tupdin. Tumawid sila ng Yordan at nagsimula sila ng pagtatala sa Aroer, tuloy sa lungsod sa gitna ng kapatagan patungong Gad hanggang sa Jazer. Pagkatapos, doon naman sila nagtala sa Galaad tuloy sa Kades, sa lupain ng mga Heteo at nagtuloy hanggang sa Dan. Mula ro'y nagpunta sila sa Sidon at nagpatuloy, hanggang sa sumapit sila sa nakukutaang lungsod ng Tiro. Nilibot nila ang lahat ng bayan ng mga Hebeo at Kananeo, at nagtapos sila sa Beersheba sa Negeb ng Juda. Nagbalik na sila sa Jerusalem pagkatapos ng kanilang pagsesenso. Ang pagtatalang ito'y inabot ng 9 na buwan at 20 araw. Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Juda naman ay 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budi. Sinabi niya kay Yahweh, nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Tatampunin ninyo ako sa aking kahangalan. Kinaumagaan pagkagising ni David, sa utos ni Yahweh pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, ito po ang ipinasasabi sa inyo ni Yahweh. Mamili ka kung alin sa 3 parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. 3 taong tagutom sa iyong lupain, 3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway, o 3 araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin? Sumagot si David, hirap na ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagin si Yahweh, ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Kaya't si Yahweh ay nagpadala ng salot sa Israel, anupat mula sa Dan hanggang Beersheba. 70,000 ang tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nangiunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem. Sinuway siya ni Yahweh. Nagbago ang pasya nito at sinabi, tama na, huwag mo nang ituloy. Ang anghel ni Yahweh nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Jebuseo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya kay Yahweh, napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo, at ang walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo. Nang araw ring iyon, lumapit si Gad kay David at sinabi, gumawa kayo ng dambana para kay Yahweh sa giikan ni Arauna. Sinunod ni David ang utos ni Yahweh. Nang makita ni Arauna na dumarating ang hari kasama ang kanyang mga lingkod, sumalubong siya at nagpatira pa sa harapan niyo. Ano po kaya ang pakay ng kanyang kamahalan at dumalaw sa inyong abang lingkod? Tanong ni Arauna. Sumagot si David, bibilhin ko ang iyong giikan para pagtayuan ng dambana ni Yahweh upang mahinto ang salot. Hindi na po kailangan bilhin ito. Gamitin na po ninyo sa pag-aandog. Tugon naman ni Arauna. Sinabi pa niya, meron po ako mga toro dito. Ito na po ang inyong ihandog. Ang paragos po namang ito at ang mga pamatok ay gawin na ninyong panggatong. Nang maibigay niya ang lahat ng ito, ay idinuktong pa niya. Maging kalugod-lugod na ang inyong handog kay Yahweh na inyong Diyos. Ngunit sinabi ng hari, hindi maaari. Babayaran ko ito sapagkat hindi ako naghahandog kay Yahweh ng walang puhunan. Kaya't binayaran ni David ang giikang iyon at ang toro sa halagang 50 siklong pilak. Gumawa nga siya ng dambana at nagdala roon ng handog
na susunugin at handog pang kapayapaan. Ang dalangin ni David para sa bansa ay dininig ni Yahweh at tumigil na ang salot. Dito natatapos ang pagbasa natin sa ikalawang aklat ni Samuel. Patuloy ninyo akong sundan sa iba pang pagbasa sa Biblia. Salamat po sa inyong pakikinig at pagpalain kayo ng Panginoon.